strategies for guiding decision of Christ. Explore psychological decision-making models and their application to evangelism. Integrate Ellen White's principle for soul winning into practical strategies and develop confidence in inviting someone to make a personal commitment. Ako nang itagaan ng special emphasis tungod kay based on study, diha hina ang Seventh-day Adventist Church ang decision making. And one very important subject area that we will study is counseling. Kay skills man sa good. Kana mag-handle ka objection that you are not prepared to handle. First time, what is important is you have the skill. And the skills are found in counseling. So balik ta rin, we'll just finish this one. Tingnan din na lang, ang concept lang ani section 2 are the arrangement, logical arrangement. So ako utro mo no, aron makakuhalan mo picture mo ganang makita. The Bible, mo na foundation na. Then Jesus Christ, the love of God, signs of the second coming, the great controversy. These are sample of confidence building tactics. Confidence building. Which are actually foundation. Nga naman. Pag-abot mo sa origin of sin, di na kay foundation, the great controversy. Pag-abot mo sa Ten Commandments, na kay foundation, great controversy. Tapos, anita sa ayos, dili na sa foundational topic. Arita sa pillars, itong mga doctrine. Example na, the plan of salvation, God's rescue mission, the law of God, a moral compass for life, and the Sabbath. Why should this, the law of God and the Sabbath, should not be interchanged? Why? Dapat nag-una ang Ten Commandments before ang Sabbath. Why? Part man sa commandments sa Sabbath. The Sabbath is part of the Ten Commandments. Dili pwede, that is a crime nga magwali mo na una ang Sabbath tapos Ten Commandments. Or worse, ato mo sa 666. So, the law of God, the Sabbath, what happens when you die, mga kuha na siya, mga bugat na siya na topic. Pero kung mo present mo the law of God, before the Sabbath, pwede ka mo instead of prayer topic. So, heavy, light, heavy, light, heavy. Pag-abot na sa cardinal doctrine. And then, the second coming of Christ, hope for a troubled world, the judgment, God's justice and mercy, the mark of the beast and the seal of God. Muna sa pillars, major doctrine. So, yan yung kanino sa Evangelism 186. In every discourse, every topic, every presentation, okay, every module, let Christ be presented as the Alpha and the Omega, the beginning and the end of the great plan of salvation. Mura gyapon Christ centered. Okay? Practical Christian living. So saan ang mga topic sa practical Christian living? Food. Food. How to have a meaningful prayer life. Okay na, madugdog. Para na. Sa camera. Your sa health. So how to have a meaningful prayer life, living a healthy lifestyle, God's plan for health, the joy of stewardship, managing God's gifts, victory over temptation. So hindi mo yung Desire of Ages 826, the gospel is to be presented not as a lifeless theory, but as a living force to change the life. Very good statement. So, ito nang inumduman na magwali ganit lang kay Sunan. The gospel, when you see the gospel, the whole 28 fundamental, should not be presented as a lifeless. How do you do that? Kato pa, buhit din ang inyong pag-presenta. Can you give us some examples? What are elements of presenting the gospel in a lively or not lifeless but a lively manner?
gawas nga charismatic, gawas nga dynamic yung presentation. Interactive is one, di ba? Ang problema sa interactive, kung dili na imo strength, ang problema man ka. Mao na ang kasagaran nga mga wali, one way lang yun. Dili ka interact. So, kung na'y pangutana, isulat. Tunan ang pangutana, anda mo ng tubag, basahon sa sunod. Oh. Dili siya interactive. Dili sila ka interact. Pero kanang live video, interactive yun. Ang problema lang anak, kung dili mo ma-handle ang mga pangutana, right away na ipangutana niya, ako magkakay balo. Mana yung pangutana. Na mo yung punto, ako, kadaghan ko anak, ako interactive ako, magwali. Di mo kiwali mo nulog. Interactive ko. Kung na ipangutana, lisod kayo. Wala yung sugar na, Mom, I don't know the answer. Nothing will be lost. But I assure you tomorrow, I'll give you the answer. Nainamutanan sa billiard floor. Leksyon. Elder na matanan. Pastor, mabasa ba sa teksto nga gitag na si Joseph of Arimathea nga may mulubong ni Ginoong Jesus. Maay gani kay na AI. Oh! Pag-type mo sa AI, dili si Nicodemus. Pero ang ingon sa tagna, giandaman sa lubnganan. Sa Isaiah. So uy ganan. Oh. Sumaw ni siya ang tagna sa Bible. Kay tanan ka na itabo ni Jesus Christ, naas prophecy. Sino? Napas prophecy, Pastor. Nga si Nicodemus, ginganan ba si Nicodemus, nga siya mulubog ni Jesus. Kung wala ko kay balo na, isuon o sa tuwag. I'm not very sure, but naas prophecy. Iyan mo ko. Naman sa Isaiah, kung giandaman siya o lubnganan. Ang nag-andam si Nicodemus o si Joseph of Arimathea. AI can be helpful when you give Bible study. O wala ka kahibalo sa tubag, gusto ka kinanglan ninyo, right away you need to give the answer. You can use AI. Type sa AI, so what I do, what are the texts I can use for this question? I can provide. Muna yung nagawa ko. Kung nakaka-internet, nakakuha pa ka-internet, bukid, kana ang mo pag-asa. So ang imong kwarto na lima, ginabuang practice. Gawas na mag-Bible marking ka. I cut this, and tungaan na 140 siya man. Butang ko na kung delete. May mga plano po, Pastor. Naipangutanan po, naipangutanan. Immediately, ay, kabalo ko, tubag na dito sa food. Naipangutanan, gihinduan na ang tanong na, kabalo ka na dito sa food question. So, ang delete. Ang gusto natin. In one setting, aka ng pangutana, dito sa Jehovah, Christ and Jehovah. So, nakaka-engineer. So, mga ang purpose sa saan, you can cut this one, put it there. Pero, pag mang Bible study ka, dili na tayo siya makayo. Kaya naman, magsige mga balik-balik na din. May pala din ang ako dito. Uy, yung Bible study. Tanaw ka na yung sige. Ano yung kundigo? Oo, gitaguan niyo mo. Muna na yun ito, Mark the Bible. Kaya pag-abot ito, Bible, di mo na siya ma. Ano? Balik-balik. Ay, kundigo sa buwan. Pero nag-set ko siya ng purpose. Nakipapunta na, yun ang yun. Katong mga questions ba, Pastor, hindi mo na mga Bible study guide. O gawas nga na siya sa kanang murag sa notebook. Pwede ang questions among i-encode, tapos among pampilit na mo dire. Mambuskat imong Bible. Oh, may ana lang ginawa. Batik na kayo tayo. Mati ko lagi mong Bible mo kay ilubo lagi rin. Dire mo burot dire sa daghan na mga tao dire. Oh, gana. Mulubo na siya kang. Oh, ang pinakamayo na lugpitan yun dili. Mastery. By the way, it pops up to my mind. The training that I provide here, the outcome of the training is mastery. Usago na gusto na po kayo, mastery. Abi niyo ang mga born again, regional. Ano pastor rin? Wala na kang makukuha. Wala na high school na. Pero wala na, to be honest, namin doktorit ang na. Pero wala na high school na. Pero man-man, bagay niyo. Memorize. Memorize na niya, kay bakat, kay malimot lang niya.
Kasi mga elementary, hunghungan ang teacher, nalimot ang estudyante, hunghungan ang teacher. Di na magsilbi sa public road. You are at your own. Oh. So to be ready, pag Bible study na, nakaanak, nakakay marking, nakaanak, nakakay AI, gamit din siya. Okay. So, the gospel is not to be presented not as a lifeless. So I go back to the question, how do you do that? Akong technique na karang principle, balik-balik na sa mga sabi. Ang technique na ko, ang application na ko na interactive. Kaya ako magtanaw ko na natulog na. Matulog ako na ako. Mangita ko pagi. Ako man may maluya. So mag-itira ako. So ako na sa punta mo. Interactive. You can only do that kung master mo ang topic. So master mo topic. Or if you have not mastered it, nakasulat. Sama sa Revelation Seminar na naman yung materials na gulitan nila. So, interactive siya. Naanan niyo, depende sa style. What we are actually discussing are only principles. Pag-abot sa application, it depends upon the person. Kaya lahi-lahi naman ang skills. One is good in interactive, one good is monologue. Our time is 11:33. Siguro quarter lang din. Okay. Tayo din okay. Okay. Nandito sa last topic, decision topics. Sige ko namin, can you give decision topics? Kanina, confidence building. So look sa after confidence building, mauna na siya ang major pillars, major doctrine. But when we present the major doctrine, intersperse it with heavy, light, heavy topics. Tapos, anito sa last portion na sa presentation, decision topics, the final appeal. Kung saan may mga decision topics, diya sa inyo linya, ay yung outline. Remnant Church. Remnant Church. Pwede. Diba? That would answer the question, I have accepted Jesus Christ, I want to join your church. Who is, what church should I join? Decision topics na siya. What else? Baptism. Ano na ako diri? Kanina hindi siya. Nakasatugod siya. Diri is the Remnant Church. Baptism niya. Symbol of commitment to new life. What else? Okay. Why wait? Making a decision for Christ today. Heaven can be decision making. The home of the redeemed. Okay. So mauna siya mga possible topics. Naay mga hanay sa topics nga pang decision, pang hinog. Let me tell you my experience. Nagwari ko diha sa part sa Pandalaga, ginabot na panakaroon ng church. It was founded during my time. Santang nagwari ko, nayo sa Kadalaga, Baptist. Mako may puti mo kusugan mo tanan. Mo abot yung discussion mo gamit og Hebrew, mo gamit og Greek. Ano mo ko sa Greek? Ano mo sa Hebrew? Asawa ni Maynila. Diyos Elbert. Namotis mo naman. Ang basta. Grabe, Hebrew o Greek yun. And at that time, I was a new graduate. Please po isa ako ng Hebrew o Greek. Papahali na sa, ang gagawas mo itong mga Hebrew o Greek. Tapos, naapod ko sa katawag na, kung bisilo siya, kung hindi ko siya tumotismo. Gila-ina ko sila. Gila na ako sa church. Dito ko 1666, abotis mo lagi. Depende ha, depende. Use it sparingly, use it appropriately. Na yung mga topic nga, na yung mga tao nga, kulang nila, lansang na namin ba? Lansang na ako, siksik, convincing siya. Na-present na nito ang mga doctrines niya. Pero, di pa ito siya dito na. Una, that was the impression of the Holy Spirit. Gamitan ako ng siksik. Magpamimbro pa ka na. Kung siksik siya. Depende. So, balancing heavy and light topics. Section 3 na tayo, pagmalata. The importance of balance. Heavy doctrinal topics can be intense. Follow them with light, practical. Now, please take note na when we present these heavy topics like Ten Commandments, baboy, transgression. Observation tells us, pag-present mo na ang topic, ang attendance mo kung what do we do? Ikaw evangelist.
Panigan mo ito niyo. Bisitahan ito. Kaya naman, ga-struggle to siya. Ito mo ito na ito sa kung ipakyaw ba? Hindi po ito. Sakitan to siya. Bisitahan mo siya. Ga-struggle na siya. Wala na ito na binayman. Kung sa mga liman, instructed na sila, balikan mo ito siya. Kaya naman, that's the time to comfort. That's the time to ask questions. Kung ilang mga questions, mga nalibgan, dito na sa balay. Dili dito sa public, di ba na nag-practice dito. So dapat nakakay mga lay evangelists or care groups. We will do away with the lay evangelists. Care group members. Sila yung mag-handle na lang ang mga questions. Okay? Maintain a written. Sige po sa mga ng written. Doctrinal, practical, doctrinal, written. Kaya kanang doctrine na to, very abstracted kaya siya. So dapat nakakay practical implication. How do you do that? In a sermon. Sige ko Robert. The doctrinal or the theoretical concept, make it practical. What do you do in a sermon? Di ba church, bisa ko na yun. Tanang concept sa Bible, ngayon na ito, spiritual, abstract na. Abstract can be appreciated if we convert that to concrete. O, kami mga teachers man. Abstract matters, how do you Real situation. real situation, illustration. That's why Jesus used stories. Because these are illustrated. Ang bugat na himunggaan, hindi sila makarelate sila sa story. When we come to story, what is the main element that you should remember when you tell a story? Content. Content, what's the content? Setting. Nakay paradigm sa storytelling ang dili nato dapat kalimutan. Sa storytelling, mato pa sa mga expert. And we have biblical examples. When you tell a story, dili maayo nga monotone ang dagat. Dapat ang emotion sa imong audience nag-anak, nag-vibe. Musaka, mabus, musaka. That should be noted when you tell the story. Example, si Jesus Christ told a story. Ang pangutana to siya, gawali si Jesus, kalistro siya, gawali siya. Who is my neighbor? That's the question. Instead of answering, who is my neighbor? Jesus told the story of the good Samaritan. So sa story niya, the elements are there. Kung may tao, gikan sa, gikan, Jerusalem or Jericho. Paingon sa Jerusalem. So Jerusalem, paingon sa Jericho. Taas siya, paingon sa Jericho, paingon sa. Kung kato nga tao, the assumption was a Jew. Dato siya. Gitulis man siya. Pagtulis, gikuha ka ng bahandi, left half dead. So, ang emotion sa mga tao, uy, kaluoy ba ito? Kailan mo ito? Ano ba ito silingan ng negosyante? Mo itong tapos mo kayo ng bulang po ba kayo kanang pag-tuition sa akong bata dito sa NVC? Nung sa matong habit naman namatay. So, down na ang emotion sa audience. Pero ingon na si Jesus. Pero diha, paingon ang pare. Ay, gusto ba? Ay, mabuhi pa to siya kay pare doon. Mabuhi pa to siya. Napay paglaong. So, from down emotion, misa ka. Kay napay mo ng pare. So, nag-express siya ng pare mo tabang yun. Pastilan pag-abot dito sa tungod kay nahusto na po niya babati kay wamo mutapan ng pare. Wala yun, mamatay na dito siya mong silingan na akong pare, mamatay na dito. Down na po natin emotion. Pero may ingon sa Jesus, ay ang libita, painon po dito. So, ay arang-arang, pasin mo tabang ang libita. Pero ang pare mo tabang, katupak ang diakono. Puro ang liman, niagi ang liman. So, murag na, taas-taas na po ng emosyon. May pag-abot sa tungod kay mampod ni tamang alibitan. Los no nalipayo. Wala yun daw ni wala kay paglao mamatay na gud ang musikina. And Jesus surprised them. Unexpected. Here comes the enemy. The enemy. The Samaritan. Magpatay na sila. Hangtod karon kaaway mo sila. Ang enemy ba yun? So what was the emotion? Name the emotion. Surprise. Surprise. What else?
the religious leaders. Because the religious leaders were there. What was the emotion? They were not happy. Instead what is the emotion? They were angry. Why? Nagkasabot po sila. Kami mo pagtamaan. Na religious leader makatabang ang kontra mo nakasakto ba? So there was anger. So let me go to the point here. We can convert, construct, abstract concepts. All biblical texts, many of them are abstracted. We can convert it something that is tangible, something that is concrete, relatable by all people by telling a story. And that requires the guidance of God to tell, to select the best story that illustrates the point. Do not use a story for story purposes only. It should illustrate the point. Na mga story nga, story lang for story purposes. What's the point? The point must be very clear. Na bisag dili ng mga state is implied na sakta nila ang mensahe. So, si Jesus Christ used stories. Kapag nung anong itanong ng mga salita. What makes it interesting in the movie is the story. Kaya hindi doon mga, ako niya na, di mo sila ko kaya ang story, hindi ito yung story mo. Dili, ako may pulos doon mapatay ito, ang story mo dito. Story is very beautiful. So we can present the doctrines in a more relatable way by converting it into stories. Yes. Can we use also kanang stories with kanang biblical base ba ng story nga with moral values? It's connected po dito sa topic na. Basta dili binulbot. Wala ni kung mag-sounds mo ba next story sa class binutbok ng guna. Pero na rin moral reason man. Pero sa pwede ba? Can we use that? Some experts have used that. I in the past have used it but I tell them honestly, I heard the story. I don't know if the story is true. But the point is clear. So imo nang ingon nga, dili ko siguro tinuod siya. Base niya istorya pero but the point is clear. Ana lang ka to be honest. Kung dili ka mo ingon ana, wala kay disclaimer, wala kay isa ra ko ana. Ma siya binutbok pastor. Tumagaman ko istorya ni. Kaya mga animals pastor, fables. Kung mahimo maglikay tanan. Naako tay topic na dos and don'ts in preaching. Likayan ko na. Especially usa nga malikayan na diha, don't mention churches names. And avoid ladies as an illustration. Avoid. Usahay na mga babae yung illustration, mga makadimin sa mga kababay. Okay, so daghan ta rin isguat ang reason pero paspasan na. So balancing the heavy and light topics. Heavy na mga topics, so na-written. Okay. And then niara diri 3.2 sample weekly arrangement. So day 1, confidence building topics. Day 2, heavy doctrine, Sabbath. Day 3, light, practical, health. Day 4, heavy doctrine, judgment. And day 5, light, practical, prayer. So alternate ang heavy and light. Okay. To maintain their interest and of course, dili sila masakitan pag-ayo. Ang tawag ana, in one word, tak. Putting people on fire without being burned. Bukat ito matapik, pero maay kay pagkapahalo na ba? Kay pagkuhan nila lipong, iwan pong yakuha ko na. Pag uli-uli na, otro na po. Sakit kayo. Hakuha ko na po na. Life happy. Okay, practical workshop. Kanina workshop na kay time naman. Activity 1, group discussion. Divide participants in the groups. Ask them to arrange 10 evangelistic topics logically. 10 sa public na evangelism. Pero sa atong practice, 6 na. 1 week. Kung masunod na sa 1, ako I also follow that sa atong practicum sa MacDo. Most likely MacDo ang yun. Kaya dili masayang ang bayad mo kay consumables mo. Sa atong bali dito, mga seminars, I follow the weekly. 1 week, 6 topics, pero na continuation mo to another week. So kana sa 2 hours ni mo pastor, pila ka topics na makuan. Straight ra gyud na doctrine out sa na. Kanan sa maklubot. Ay marriage na to, marriage. Continuing education na siya.
So na ang question related siya. Actually na akong giadamihan. Kani nga topic sa counseling, nasa equivalent doctrine. I-integrate na ko siya. Integrated siya. Maraming sa family life tapos ang mga topic dito may pangsulat. O, i-insert na lang ako dito mga doctrines na related sa topic sa counseling. Isunod na lang ako dito mga doctrines. Pero wala yung doctrinal topics. Marriage and counseling to siya, pero integrated na ang doctrines. Sir, nag-inquire ba na mag-invite ito ka? I-avoid na to ang mga kids. Couple lang yun. Couple naman kung Kung mahimo mag lang tagana tayo, magka problema mo dito na. Later on, pwede tang maghimo o seminar, urgent. Ang akong concept na para sa school, nganong ka ng special child, isabog mo dito, mayapag mo siya. Grupo. So kung mahimo ka lang tayo, nagsugod pa man ta, beginner pa man. Magligay lang ta na. Kay ma-sandwich sa issue, makamot dito, manguta naman ang kasunod. Magbigay nila sa tao. Pwede tayo maghimo special seminar para lang nila. Na ako experience na sa UP. Ang deliver ko kay bakla. Pasti lang kay, siguro mo ko na tabi studenta. So ang din ako mediator. Ang din niya ako na sa UP karon si Pastor Payabe. So istorya niya ang bakla. Nga ako yung istorya niya counseling. 1 hour na po nagpawag ng mga tunga. Ang niabot ang din. So ano nangyari? Hindi na siya bakla. Lalaki na daw siya, sabi ng lalaki, ay hindi na ako makipag-usap kay Pastor. Lalaki na ako. So magbigay na siya tanak, magbigay na. But we want to plan, ako gani gusto ko maging mundo. Kaya namin issue na sa klari. Wala ko kay balo. Na nagtakot pa dito sila. Abi man ako, open na sila. So I mentioned it as an illustration. Ingko nga, din sa school, sa orientation, din sa school, ang challenge sa mga non-Adventist, because this is an Adventist institution. So ang itudlo na mga values din siyempre, Adventist, based on the Bible. So nakatay problema sa inyong application, anak. Kung sa inyong pag-reinforce sa values na itudlo sa mga teacher, pag-abot sa balay. For example, pagkaon. So hindi naman sila tudlo ang mga baboy. Napag-abot dito sa ilang balay. That's the challenge. Usa na siya pagkaon. Example, nabansin man ako ng example. Natay ginikanan dili nga, ang parents nila puro lalaki. Nagtuong ang kuma. Nagtago pa na ito sila. Na problema yun. Abi na kung open sila. Dili ko kumauna ang maghihisgot nila, kaya open naman sila kung nauna, open na sila. So parang ako, that's not new, I'm not surprised with that. So ang problema na, pag-abot na sa balay, kaya ako mama, lalaki. Ako papa, lalaki po. Pero ang ito doon ako, dili man. So mauna siya ang challenge. Pag-apply dito, baas ka na, nagugupan. Kalahin naman ang ilang meaning. Kung ano, I was thinking they're open. Ay, dili, nagsikreto pa ito, nagtakot pa ito sila. Lessons to learn. So, dili lang sa pili sila tanan. Pastor, Pag-ibig ko. ni Mr. Kay, hindi mo na magdalag bata. Ay, dili lang bata. Kaya, parehas na karoon. Yun ang problem. Ayun na lang. Nga naman. Atin, alang-alang basag na yung bata dito. Parehas na ni karoon. Kaya nga topic, this is not for young people. So, sila dapat natulog. Why? Kasabot ko na. That's not for them. The topics here are heavy. Nga mo tayo break. Litso. Kamu mga teachers, okay lang. Korean people, no, their minds cannot handle this. Nga bata, kasama ito, bata nga, 7 years old. Papuy ko ito nimo. Ang mahita po, anong gawas na ito, kayo, tsapaw mo ito. Diba? Hindi siya kapukus. May pulos. Pero nakabinayaya kay ito, ano na itong pang-imbita mo. So, good question. Mauna itong bato na makato tayo, dito ko itong bata. Di man sila kapukus. Kaya mabutan mo na buhay batasan yung pasadan. Di ba pwede pasadan niya? Kung nanan ito, di mo sa kayo, lugaw man na dito. So, klaro mo na mo, pang-imbita na ako. Mga milita ko po sa iyo. Wala bata. Kaya masama ko. Sama. This is not ordinary. Select group niya siya.
So, kung bakit bayo, puro bayo. Makarelate mo na sila. Nanganli ko na nagplano. Dapat material na para sa Oh, nagplano ko na. Agad itong tabo ito. So, actually, I wanted to reach out to them. Ano ba na ang subject matter? Itawag naman na siya, 3 units na. Counseling with special cases. Nagtudlo ko na sa College of Theology. Usa na special case, kanang ko sexual. Mga suicidal, mga special case na. Handling this one. Maghimo ta anak diri. Wala pa naging mo anak diri. Namulit sa uta na mga buha. Mga bulig. Ato na ngayon ba ito? Puro po mga bulig. Makalalit mo na sila. Kaya abogado, isa bulig ito sa bulig. Malayo na po. Diba? Malayo mo na sila. Kaya mag-isa bulig sa bulig. Nang mga topic na ito dito, mga bulig. We will use the language. So dito sa mga bakla, magamit. We will reach out. Kaya ka mo, makita siya naman. Tanaw na ito ang experiment ito. How effective are we? To what extent the Holy Spirit can use us to reach out to these groups? Wala pa man tayo na. Mulis out na. So kaya, wala na age nga limit. Like for example sa LGBT ba, naman kung may mga estudyanteng mga bayang-huyang po, isabo lang mo sa mga dagdo na. we can start it here. We can start it here. Kaya nga pa yung mga gender issues ba. Pero, abinin mo iso na. Nga nung iyong kung nga dili na mo sana. Because the church is not ready. We're not ready. The church is divided until this time. Na yung mga church na dili kadawat. Nag-open ta ma-misunderstood. Timing mo. It's not yet the right time for them. But we are not close to them. I want to reach out to them. Okay, so last na. Yes, this is second to the last. I want to give. Final thoughts and conclusion. Takeaways. Logical arrangement leads to better audience engagement and decisions for Christ. Very important. Kung sagot-sagot ito mo, walay klaro na presentation. So, otro na ko. Foundations. The Bible, second coming, kana siya. Eschatology. Kasi may tabo sa itong kalibutan. Ano rin kayo? Pag-plastarin mo na sa plano, sa kaluwasan na. Asa na ka? Usan mo sunod? Lifestyle na. Preparation for that. Ten Commandments, the Sabbath, time. Lifestyle na siya. In preparation for the coming kingdom. That's actually how I present it in a logical way. So, nag-build kong foundation pa dito. Kita niyo, uy, guwapo rin itong kaumaon. Nindot ka dito pa atong distribution pa dito. Then, how do we get there? Ten Commandments, lifestyle, pangalan naman dito. Then, decision making. Sir, Yes. pwede ko na siya kung sa mga observation ba sa mo ang kanang sa di Bible studyhan kung receptive lang po siya tanan sa unsay una nga topic nga among gi-introduce sa iya then okay ra siya heavy ana. Ana bang wala na down ana. Okay ra po na siya. Depende, sir. Depende. What we are talking here, general principles. Depende. Kaya ako, parehas na karoon. Huwag matay break. Oh, pila ng takoras. Depende. Oh. I just disregarded the young people. Okay, actually, this is not for them. It's unfair because they are not blessed. It's not for them. It's for the adults or leaders ng siguro. So, may anak na sir, depende. Kung kaya nila, okay. Okay ka sir, tanya mo lang. Kung makita niyo nga, bisang pag-heavy siya, makaya rin yun. Uglit ko na inyong relasyon. Kung ready na siya, how do you know that? Kung open na siya, ready na siya, anak. Kita namutahan na sa kabahinan. Then go ahead. Ipagmutahan niya, mauna. Pero kung sugod pa na ako may relasyon, dunat. Isang, ay! Nakay na tabo na. Primero nga session na, 666. Huwag ko siya lang. Iya di ba yung studihan, iya mga ginikanan, kay nakapaminaw sa seminar, sa rebel, 666, pakuin niya, dasik niya siya, mama, arin, kita doon lang, 666, so agas ginikanan. But she was so inspired. So, pugnalan natin. So, appeal, let us commit to organizing evangelistic topics with clarity, prayer, and purpose, so that every soul can see the beauty of Christ. Assignment. We end with assignment. Teacher Beth, sa una. Create your own topic. You can use AI. Create. As I create my own
10 evangelistic topic outline. Balancing heavy and light topic. Sige ko na ba? Sulay ko na si AI just before we... That's the last. Ha? Our method. You can use the tools. You command AI create my own 10 topic evangelistic outline, balancing heavy and light topic. AI knows that. So you can use your own AI application. Manindog ta lang sa closing song.